Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Unti-unti na ngayong nagiging malinaw ang lahat para sa Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay patuloy pa rin ang ginagawang pambubuli ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Kahit pa noong taong 2016 ay natalo na sila sa Court of Arbitration at sa atin pumanig ang desisyon. Naging laman ngayon ng mga balita ang tungkol sa Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pala ang pinanghahawakan ng China kaya patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang panghaharas sa ating mga tauhan. Ayon sa China, hindi umano sumusunod ang ating bansa sa mga napag-usapan sa kasunduan kaya may karapatan silang magalit at gawin ang nararapat. Maling-mali umano ang ginagawa ng Pilipinas na naghahatid ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre dahil labag umano ito sa kasunduan na nangyari sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng isang tinatawag na Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Subalit ayon sa National Task Force on West Philippine Sea, walang kaukulang dokumento o kasulatan para sa sinasabing kasunduan. Sa pagsisimula pa lamang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay meron ng status quo agreement sa pagitan ng West Philippine Sea at ng China na ayon nito mismo kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winater canon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Subalit dahil sa nakikitaan ng China ngayon ang ating mga resupply boat na may mga kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa kanilang naging kasunduan. Kaya naman dahil dito, bilang ganti ng China, sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nagkukuta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginagawa nila ang lahat upang hindi lamang magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binomba tayo ng tubig, ginitgit ng malala at hinarang ng kanilang mga naglalakihang barko mula sa Chinese Coast Guard. Kaya sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal ay dilubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan. May mga pagkakataon pa na dahil sa ginagawang panghaharas ng China sa ating mga resupply boat ay hindi nakakarating ang ilan sa mga ito. At ang mas malala pa, ilang beses na din na ang ating mga tauhan na naghatid ng supply ay nagtatamo ng mga pinsala sa katawan bunsod ng pangharas ng China. Wala tayong ibang magagawa dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang magpatuloy ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre at mabantayan ang nag-iisang bantayog natin sa Ayungin Shoal na sumisimbolo na pag-aari ng Pilipinas, ang bahaging iyon ng karagatan. Pero paano nga kaya kung nagkaroon talaga ng kasunduan sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong administrasyong Duterte? Ano nga kaya ang mangyayari sa West Philippine Sea kung meron talaga nito? Una, dahil sa napapaloob sa umunoy kasunduan na pagkain at tubig lamang ang maaaring dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal, hindi maaaring magdala ang ating mga tauhan ng mga materyales para kumpunuhin ang kinakalawang at naagnas ng BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay isang matandang barko at kinakalawang na dahil sa kalumaan. Natural lamang na nangangailangan ito ng kahit paanong kalinga upang hindi tutuluyang maagnas at mawala sa Ayungin Shoal. Kaya naman ang pagdadala ng mga construction materials dito ay malaking tulong upang kahit paano ay maisaayos at makumpuni pa ang barko.
sinusubukan pa ring isalbang barko sa kabila ng pagkaluma nito. Kung sakaling walang dumating na construction material sa BRP Sierra Madre, siguradong tuluyan na itong maagnas at masisira. Ang tao nga ay nangangailangan na ng maintenance habang tumatanda. Paano pa kaya ang isang barkong katulad ng BRP Sierra Madre na wala namang kakayahang maglakad at magsalita upang ayusin ang sarili at kumuha ng maintenance? Pangalawa, kung tuluyan ang mawala ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at hindi ito mapapalitan ng bago, malaki ang tsansa na ang buong Ayungin Shoal ay ang kinina ng China. Magdiriwang din ang mga mangisdang Chinese dahil malaya silang makakapangisda roon kahit kailan nila gustuhin nang walang pumipigil sa kanila. Ang BRP Sierra Madre kasi ang natatanging simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan, makaraang umpisahing sakupin ng mga barko ng China ang Mischief Reef noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito ay isang kinakalawang na barkong pangdigma mula pa noong ikalawang digmaang pangdaigdig na nakahimpil sa Ayungin Shoal noong pang taong 1999. Ang barko na ito ay isinadsad sa Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay atin at hindi kaninumang bansa. Ito ay nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din ng ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Pangatlo, kung tuluyan ang mawala ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, malayang-malaya na ang mga Chinese na mag-expand ng kanilang teritoryo at maaari na naman nilang tayo nito ng kung ano-ano mga estruktura na walang ibang makikinabang kundi sila lamang. At sa hinaharap, ang mga estruktura na ito ay maaari nilang gamitin laban sa atin at sa iba pang mga bansang malapit lamang sa Ayungin Shoal. Panglima, mawawala ng saysay ang mahabang panahon ng pagbabantay ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Parang nagsayang lang ng pera ang ating gobyerno ng pagod, effort at sakripisyo kung mapapasa China ang bahaging iyon ng ating karagatan. Ilang taong nagsakripisyo ang Pilipinas para sa ating paninindigan, kaya dapat lamang na ipaglaban natin ang para sa atin. At ang huli, maaaring magsimula ang mas malaki at mas malawak na kaguluhan na kung saan sangkot ang mas maraming mga bansa at tao. Kung mawawala kasi ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at bigla na lamang itong angkilin ng China, hindi basta-basta makakapayag ang Pilipinas. Pero kung magpupumilit pa rin ang China dahil nangasawala na ang ating BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hihingi ngayon ng tulong ang Pilipinas sa ibang mga bansang kaalyado nito at magpapasaklolo. At kung hihingi ng suporta ang Pilipinas mula sa ibang mga bansa, syempre, hindi din makakapayag ang China at siguradong hihingi din sila ng tulong sa kanilang mga kaalyadong bansa hanggang sa maraming mga bansa nang masangkot at magiging magulo na ang lahat na wag naman sanang mangyari. Sa kasalukuyan ay maraming mga nasa pamahalaan ang hindi sang-ayon sa Gentleman's Agreement umano sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Anila, hindi umano ito makatarungan para sa ating mga Pilipino dahil para na rin nating ipinamigay ang ating sariling teritoryo. Unang-unang tumututol sa naturang kasunduan ay ang kasalukuyang Pangulo natin na si Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we were trying to really up to now, because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Makakasakap siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo?
Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag din naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Okay.